ko inaalis ang tingin sa taong kaharap ko na ngayon ay nakaupo sa sopa. Matiin ko siyang pinagmamasdan, sinusubukang hulaan kung ano ang sadya niya sa akin, nakakabigla kasi ang biglaan niyang pagpunta. Ano ang sadya mo, at paano mo nalaman kung saan ako nakatira, Dad? Tanong ko matapos ng mahabang katahimikan sa pagitan namin. Ipinahanap kita, Araceli. Umayos siya ng upo at itinuon ang tingin sa akin habang ako ay nakatayo lang dito sa harapan niya, at kaya ako nandito ay para sabihin sa iyong bumalik ka na sa bahay. Nabigla ako sa narinig, hindi ako makapaniwalang napatitig sa kanya, a smile crept on my lips. Talaga, Dad? Oo, ngunit sa isang kondisyon, kung gaano kabilis na lumitaw sa lobby ko ang ngiti ay ganoon din ito kabilis na naglaho, bumagsak din ang mga balikat ko. Kondisyon. Anong kapalit? Nawalan na ng buhay ang boses ko. Iginala niya ang paningin sa kabuuan ng maliit kong bahay, bakas sa mata niya ang panghahamak. Alam kong nahihirapan ka na sa ganitong buhay, lalo na't hindi ito ang kinalakihan mo, ni hindi ka nga sanay na magtrabaho. Yes, Dad, nahirapan ako, at alam mong dahil yun sa'yo, dahil pinalayas mo ako. Mahina siyang natawa na nagpapantig sa tainga ko, anger run through me. Tila nasisiyahan pa siyang makita ang naging buhay ko matapos niya akong itakwil bilang anak niya. Kung sumunod ka lang sa akin noon, malamang ay wala ka rito sa kinalalagyan mo ngayon. Diretsuhin niyo na lang ako, alam kong may kailangan ka sa akin kaya ka nandito, hindi ka naman babiyahe ng higit 7 oras para hamakin lang ako. Sige, dediretsuhin na kita, ibabalik kita sa bahay at muli mong makakasama ang kapatid mo. Pero ang kapalit ng bagay na yun ay kailangan mong magpakasal. My lips parted in shock. Nababaliw ka na ba? Bakit ko naman gagawin yun? Because you need. Nalugi na ang business natin. Nabaon na rin tayo sa utang sa bangko at sa mga kaibigan ko. Bukod doon ay may malaking halaga pa ng tax ang hindi nababayaran. At ipapakasal mo ako sa isa sa mga businessman na kakilala mo para gawing pambayad ng utang, para muling maibangon ang business mo, tama ba? Hindi ko na kailangan siyang patapusin sa pagsasalita para malaman ang pakay niya sa akin. Ano ba ang akala niya sa akin? Isang bagay na pwede niyang ipambayad utang, anak niya ako, anak niya at hindi isang bagay lang. Kung yun lang naman pala ang pakay mo sa akin, makakaalis ka na. Hindi ako papayag na magpakasal sa taong hindi ko naman mahal o kahit kakilala man lang, hindi ako papayag na gawing pambayad ng utang mo, sambit ko na nakapagpatayo sa kanya mula sa pagkakaupo sa sofa. Don't be so selfish, Araceli, bahagya pa akong nagulat dahil sa pagtaas ng boses niya. Hindi mo man lang ba iniisip kaming pamilya mo? Hindi mo man lang ba iisipin kung ano ang mangyayari sa amin kapag tuluyan na kaming nabaon sa utang? I let out a sarcastic laugh. Pamilya? Ang pagkakatanda ko ay higit 3 taon ang nakakaraan nang mawalan ako ng tinatawag mong pamilya, kaya't sinong pamilya pa ang aalalahanan ko? Nasagad ko na ang pasensya niya, napakawala mong puso, Araceli. Hindi ba't ako dapat ang magsasabi niyan sa kanya? 19 years old lang ako noong palayasin niya ako sa bahay at itinakwil ako bilang anak niya, wala akong kamuang-muang noon sa mundo. Ni hindi ko alam kung saan ako pupunta o kung paano magtrabaho dahil sa kinalakihan kong buhay na kasama sila sa bahay. Sarili ko lang din ang dala ko noon at ang ibang gamit ko na ibinigay niya. Ni wala akong sapat na pera pambayad sa hotel o kahit pang-upa man lang sa apartment. Ako dapat ang nagsasabi niyan sa iyo, napakawalang puso ang ginawa mo sa akin noon, grabe ang paghihirap na dinanas ko nang dahil sa iyo, tinanggalan mo ako ng lahat, ng pera, gamit, at lalo na ng pamilya, nagmakaawa ako sa iyo noon. Pero hindi mo ako pinakinggan, lumuhad na ako sa harapan mo. Pero nanatiling matigas yang puso mo at hindi mo pa rin ako pinatawad. Nanginginig na ang buong kalamnan ko dahil sa galit, ang lahat ng masasakit na salitang ibinato niya noon sa akin ay nakatanim na sa utak ko, lalo na sa puso ko, at hanggang ngayon ay hindi pa naghihilom ang sugat na naiwan nito sa puso ko. Hindi mo ako pinakinggan noon. Kaya't wala akong nagawa kundi ang lumayo at pilit na patatagin ang sarili ko. Kaya't sige, ngayon mo sabihin na wala akong puso kahit na alam naman natin na ikaw talaga ang walang puso sa ating dalawa. Umalis ka na, ayaw ko nang marinig ang iba mo pang sasabihin. Kita ko ang pagsarado ng kamao niya dahil sa sinabi ko at alam kong sa pagkakataong ito ay galit na talaga siya sa akin, wala kang kwenta.
Araceli, hanggang ngayon ay tanging sarili mo pa rin ang iniisip mo. At hanggang ngayon ay wala ka pa rin puso, dahil sa ginawa ko ay nakatanggap ako ng nakakamatay na titig galing sa kanya. Tama lang talagang itinakwil kita dahil sa pamilya namin, walang ganiyang moralde. Kung nakakamatay lang ang tingin, malamang kanina pa ako nakabulagte sa harapan niya dahil sa sama ng tingin niya sa akin. You will regret this, Araceli, I swear. Malalaking hakbang ang ginawa niya palabas ng bahay ko at pabalibag na isinarado ang pintuan. Nang mawala na siyang tuluyan sa aking paningin ay doon lang tuluyang bumigay ang mga tuhod ko, napasalampak ako sa sahig at niyakap ang dalawang tuhod, isinubsob ko ang pagmumukha sa tuhod saka ibinuhos ang mga luhang kanina ko pang pinipigilan. Alam kong malaki ang kasalanan ko sa kanya at sa nakakabata kong kapatid, alam ko rin na mali ako dahil hindi ako nakinig sa mga sinabi niya noon sa akin, alam kong mali ako dahil nagpakaluka ako sa pag-ibig. Alam kong mali ako dahil nagmahal ako ng hindi tamang lalaki, at matagal ko nang pinagsisisihan ang mga bagay na yun, pero hindi sapat ang mga dahilang yun para gawin niya ito sa akin. Araceli, sa table number 1. Dali-dali akong lumakad patungong counter at kinuha ang order ng table number 1 at dinala ito sa kanila. Enjoy your meal, ma'am, muli kong binalikan ang ginagawa ko. Nagpupunas ako ng lamesa nang tawagin ako ng boss ko. Araceli, halika muna rito, may iuutos ako sayo, biglang sambit ng boss namin. Ano po yun, ma'am? Tumingin siya sa labas, nakikita mo yang itim na kotse na yan, saka itinuro ang labas ng glass wall. Sinundan ng mga mata ko ang itinuturo niya at nakita ang itim na kotse na nakaparada sa labas ng restaurant, sa harapan mismo namin. Opo, bakit po? Lapitan mo nga, napapansin ko kasi kanina pa siya nandyan. Sabihin mo ang parking area na yan ay para lang sa mga customer natin, kanina pa siya nakaharang sa restaurant natin. Okay po, nang makarating sa gilid ng itim na kotse ay marahan kong kinatok ang bintana ng kotse, nagbabaka sakaling may tao. Hello, ma'am, sir. Pero wala akong nakuhang kahit na anong sagot, hindi ko naman makita ang loob ng kotse dahil masyadong tinted ang mga bintana, may tao kaya sa loob? Sinubukan kong aninigan ang nasa loob, may figure ng tao akong naaaninag pero hindi ko makita ng malinaw ang mukha nito. Bawal po mag-park dito, para lang po sa mga customer ang parking area namin, kaya po kung pwede, umalis po kayo sa harapan ng restaurant namin. Humaharang kayo sa ibang customer, halos mapatalon ako sa gulat nang biglang nabuhay ang makina ng kotse, napaatras na lang ako papalayo sa kotse at pinanood ang pag-alis nito sa harapan ng restaurant. Naging masyado na ulit akong busy dahil marami-rami ang customer ngayong gabi, kaya kahit nakakaramdam na ako ng pagod ay hindi pa rin ako makapagpahinga, natapos lang ang lahat ng gawain ko nang sumapit na ang oras ng out ko. Ma'am, aalis na po ako. Sige, mag-iingat ka, mag-aalas 10 na ng gabi kaya wala nang masyadong tao sa daan, kakaunti na lang. Nang marating ko na ang sakayan ng jeep ay agad akong naghanap ng masasakyan at hindi naman ako nahirapan dahil maraming jeep ang nag-aabang ng pasahero, nang makapagbigay na ng bayad sa driver ay ibinaling ko ang tingin sa labas ng bintana at nagmuni-muni. Sa loob ng higit 3 taon, ganito ang naging takbo ng buhay ko. Nagtatrabaho ako sa isang restaurant bilang isang waitress, pagkatapos naman ng shift ko ay diretso uwi na ako sa bahay at magpapahinga, paggising, maghahanda at papasok ulit sa trabaho, paulit-ulit lang na ganoon ang ginagawa ko sa araw-araw. Habang nagtatrabaho ako ay nag-iipon ako ng pang-tuition fee ko sa college, gusto ko pa rin kasing makatapos ng pag-aaral, kaya't mas nagsisikap ako, mas madali sana kung nasa akin pa ang bank account ko, makakapasok sana agad ako sa college, kaso nang palayasin ako ni dad, pati yun ay kinuha niya. Hindi naman sapat ang kinikita ko bilang waitress dahil sa dami ng gastusin kaya kahit gusto kong mag-aral ulit, hindi pa rin pwede, hindi sapat ang pera ko, kailangan ko pang magtiis at mag-ipon. Ilang araw na ang lumipas simula nang magkausap kami ni dad at simula noon ay wala na akong balita sa kanya. Siguro ay wala na siyang balak na kulitin pa ako sa offer niya dahil alam naman niyang wala akong balak na pumayag sa gusto niyang mangyari. Dahil sa lalim ng iniisip ko ay hindi ko na maalaya na nasa tapat na pala ng kanto ang jeep na kinasasakyan ko, mabilis akong nagpara, kuya, para po.
Pagkababa ko ng jeep ay nahagip agad ng mga mata ko ang itim na kotse na nakaparada sa mismong kanto. Hindi ko alam kung bakit, pero bigla akong nakaramdam ng kaba. Pamilyar sa akin ang kotseng ito. Binaliwala ko na lang yun at nagpatuloy na lang ako sa paglalakad, pero ilang minuto ang lumipas, pakiramdam ko ay parang may sumusunod sa akin habang naglalakad ako, at pagtingin ko sa likuran ko, nakita ko ang itim na kotse na nakita ko kanina sa may kanto na pinagbabaan ko. Mas binilisan ko na lang ang paglalakad para makarating na sa bahay, hindi na maganda ang pakiramdam ko rito. Nagsisimula nang may mamuong pawis sa aking noo dahil sa kabang nararamdaman ko. Hindi ko alam kung tamang hinala lang ba ako, pero pakiramdam ko ay sinusundan ako ng itim na kotse, pero bakit naman niya gagawin yun? Nang matano ko na ang bahay ko ay halos lumipad na ako patungo roon, nagmamadali kong kinuha ang susi sa pantalon ko at dali-daling binuksan ang pinto. Habol ko ang hininga ko nang tuluyan na akong makapasok sa bahay, nasapo ko na lang din ang dibdib ko dahil sa kaba. Ano bang trip ng taong yun? May bahid ng pagtataka kong tanong sa sarili pero agad na natigilan ng may mapagtanto, ang kotseng yun. Yung kotse na pakiramdam kong sumusunod sa akin ay ang kotseng nakaparada sa labas ng restaurant kanina, hindi ko man tanda ang plaka niya. Malakas ang pakiramdam ko na siya yung pinaalis ko sa harapan ng restaurant. Pero bakit naman ako susundan ng kotseng yun? Naglakad na ako patungo sa sofa at naupo rito. Nagsimula na akong habarin ang flat shoes ko, matapos ay tumayo ako at binuksan ang telebisyon. Saktong bumungad sa akin ang balita. Bumalik ako mula sa pagkakaupo sa sofa at itinuon ang atensyon ko sa telebisyon. Nagre-relax, pero imbes na makapag-relax, nanlaki ang mga mata ko at umawang ang bibig dahil sa nakita. Ipinapakita sa balita ang isyong kinasasangkutan ni Dad. Di umano ay 4 na taon nang hindi nagbabayad si Dad ng tax at isa-isa nang umaalis ang investors niya. Dahil doon ay unti-unti nang bumabagsak ang hotels at resorts, ang business ni Dad. Sinusubukan nilang makausap si Dad pero tumanggi itong magsalita sa publiko at nananatiling tahimik lang sa kabila ng isyong kinahaharap. Bahagya pa nilang binalikan ang history ni Dad at kung paano ito nakilala o sumikat bilang businessman sa business industry. Nang makabawi sa gulat dahil sa napanood kong news ay napakagat na lang ako sa ibabang lobby ko, napuno ako ng pag-aalala para sa pamilya ko. Ano ba ang nangyayari sa kanila? Nag-aalala ako para kay Dad at Berna. Gusto kong puntahan sila para matingnan ang kalagayan nila, pero pagkatapos noon, anong mangyayari? Baka ipilit sa akin ni Dad ang gusto niya. Papayag ba ako sa plano ni Dad? Siyempre hindi, pero baka kung ano na ang nangyayari kay Dad at Berna, hindi ako mapapalagay hanggat hindi ko nalalaman na nasa maayos na kalagayan silang dalawa, lalo na ang kapatid ko. Sumasakit ang ulo ko sa nalaman ko, pati na rin sa mga iniisip ko. Naguguluhan ako, hindi ko alam kung ano ang dapat kong gawin. Sa halos kalahating oras kong pag-iisip, marahas na lang akong napabuga ng hangin, kinuha ko ang cellphone na nasa bulsa ng pantalon ko, nagdial ako ng number at ilang ring pa lang ay sinagot na niya ito. Hello, gabi na, bakit napatawag ka? Hello, ma'am, alam ko pong masyado ng gabi, sorry po sa abala, may hihingin lang po sana akong pabor sa'yo. Kung okay lang po, importante lang po talaga. Hindi pa tuluyang sumisikat ang araw ay gising na ako at bihis na. Kasalukuyan na rin akong bumabiyahe patungo sa lugar na matagal ko nang kinalimutan. Nang manghingi ako ng leave sa boss ko kagabi, laking pasasalamat ko nang payagan niya ako. Napagpasyahan kong puntahan na sila Dad at Berna. Gusto kong malaman ang kalagayan nila. Kahit naman galit ako kay Dad, hindi ko maitatanggi sa sarili ko na nag-aalala pa rin ako para sa kanila, lalo na sa nakakabata kong kapatid. Kaya nga heto ako. Sumusugal na pumunta sa lugar na yun malaman lang ang kalagayan nila. Naging alerto ako nang huminto na ang bus na kinasasakyan ko. Nakarating na kami sa destinasyon namin. Tumayo na ako mula sa kinauupuan ko at kinuha ang bag saka naglakad na palabas ng bus. Tanging isang bag lang ang dala ko. Wala naman kasi akong balak na magtagal dito. Gusto ko lang talagang malaman kung okay lang sila. Nang makakita ako ng tricycle ay agad na akong sumakay roon at sinabi kung saan ang destinasyon ko. Inihatid ako nito sa bahay, pero laking pagtataka ko nang wala akong maabyutan dito. Kahit anong doorbell o tawag ko ay walang sumasagot. Dad, Berna, halos lumabas na ang litid sa leg ko dahil sa lakas ng sigaw ko.
Hindi ko mapasok ang bakuran ng bahay dahil sa nakalock na gate. Nako, hiha, wala nang tao riyan, biglang sabi ng kung sino. Bamaling ang tingin ko sa security guard na napadaan, naguguluhan kong tanong. Umalis na yung nakatira dyan, noong nakaraan pang araw. Bumakas ang gulat sa pagmumukha ko, saan po sila nagpunta? Hindi ko alam, pero ang sabi ay kinuha yata ng bangko ang bahay na yan, nalugi kasi yung nakatira dyan na isang businessman. Pagod akong umupo sa gilid ng kalsada at malalim na bamantong hininga, ramdam ko na ang pagod at gutom ko, pawis na rin ako dahil sa matirik na sikat ng araw. Sayang lang pala ang mahaba kong biyahe sa pagpunta ko rito, hindi ko rin pala sila makikita, pero ang iniisip ko, kung wala na sila rito sa bahay, saan sila maaaring magpunta, saan sila tumutuloy ngayon? Bahagyang nanlaki ang mga mata ko nang may maalala, tama, may isa pa kaming bahay na malapit lang din dito, baka doon sila tumutuloy ngayon ng kapatid ko, sa kanto pa ako nakahanap ng tricycle na masasakyan. Habang palapit kami ng palapit sa lugar na pupuntahan ay siya rin paglakas ng pintig ng puso ko, umaasa akong nandito sila. Nandito na po tayo, imporma ng driver at inihinto ang tricycle sa gilid ng kalsada. Kumuha na ako ng pera sa pantalon ko at ibinayad ito sa kanya, salamat po. Agad kong natano sa di kalayuan ng isang simpleng bahay, mapapansin mong may kalumaan na ito, pero nananatiling maganda at mag-ara dahil sa modernong disenyo. Ngayong wala na sila sa bahay, ito lang ang tanging naiisip kong mapupuntahan nila, ang bahay ng namayapang magulang ni Dad. Dati na rin kaming nanirahan dito nang ipa-renovate nila Mommy at Dad ang bahay namin. Marami akong alaala sa bahay na ito, sa tutong bahay namin, lalo na sa lugar na ito, ang lugar na matagal ko nang ibinaon sa limot, hindi ko inakalang paglipas ng higit 3 taon ay muli akong babalik dito. Napakagat ako sa ibabang lobby ko nang nasa tapat na ako ng mismong pintuan ng bahay, may pagdadalawang isip sa akin kung kakatok na ba ako. Kinakabahan ako, inangat ko sa ere ang kamay at 3 beses na kumatok, may narinig akong ingay mula sa loob ng bahay, mukhang yabag ito ng isang tao. Tama nga ako, nandito sila, saglit lang po, rinig kong sigaw ng tao sa loob, at base sa boses niya, babae ito. Ilang saglit pa ay bumukas na ang pinto at sumalubong sa harapan ko ang halos katangkaran kong babae na may mahabang buhok at maputing balat, nahagip ng mga mata ko ang mga mata niyang namumula, siguro ay kagagaling niya lang sa pag-iyak. Berna, saglit siyang napatitig sa akin ng may pagtataka at pagkagulo. Hanggang sa bigla na lang nanlaki ang mga mata niya at dali-daling yamakap sa akin, kasunod noon ay narinig ko na lang ang paghagulgol niya ng pag-iyak. Ate Araceli, may mga butil ng luha ang kumawala sa mga mata ko, siguro ay sa sobrang tuwa, Berna, niyakap ko na rin sa kanya ang mga braso ko. Ate, ikaw ba talaga yan? Oo, ako ito, mas lumakas ang pag-iyak niya at mas humigpit ang yakap sa akin, finally, binalikan mo na rin ako. Matipid akong napangiti at nagtuloy-tuloy na ang pagpatak ng mga luha ko, hindi na mapigilan ang emosyon, oo, Berna, nagbalik na ako, binalikan ka na ni ate. Nang bumitiw kami sa isa't isa, parehong may mga luha pa sa aming mga mata at pisngi at parehong may malapad ng ngiti sa lobby. Hindi ko maipaliwanag ang saya ko habang nakatingin sa kapatid na matagal kong hindi nakita, napansin ko ang malaking pagbabago sa kanya. Ate, mabuti na lang at bumalik ka na, sobra kitang na-miss. Na-miss din kita, Berna, nagpunas siya ng luha sa mga mata niya. Oh, my sister, dati noon ay hanggang balikat ko lang siya pero ngayon ay magkasing tangkad na kaming dalawa, ang bilis talaga ng panahon. Nasaan pala si Dad, gusto ko siyang makausap, sasagat pa lang sana si Berna sa tanong ko. Pero napatigil siya nang pareho kaming makarinig ng tikhim mula sa likod niya. Napunta ang tingin namin sa pinaggalingan nito. Dad, sabay na sambit namin ni Berna nang makita namin si Dad na nakatayo roon, masama ang tingin niya sa akin, parang papatayin niya ako sa mga titig niya. Bakit ka nandito? Hindi na ako nagulat nang magtaas siya ng boses, inaasahan ko nang magiging ganito siya kapag nakita niya ako. Dad, bakit sinisigawan? Pumasok ka roon sa loob, Berna, bulyaw niya bago pa matapos ni Berna ang sasabihin niya. Pero, Dad, may pagmamakaawa sa boses ni Berna pero hindi nito nabago ang ekspresyon ni Dad.
Malalim akong napabuntong hininga at hinawakan si Berna sa kanyang palapulsuhan at hinatak patungo sa likuran ko. Please lang, Dad, huwag siya ang sigawan mo, pakiusap ko. Pinukul niya ako ng nakakamatay na tingin na sinabayan ko naman. Bitiwan mo si Berna, Araceli. No, ano ba ang ginagawa mo rito, Araceli? Anong ipinunta mo rito? Halata sa boses niya ang galit niya sa akin. Alam ko na, siguro ay nakita mo ang balita kagabi kaya ka nandito. Nagpunta ka rito, para ano? Para pagtawanan ang tuluyan kong pagbagsak. Sunod-sunod niyang tanong, nagliliyab pa rin ang mga mata sa galit. Hindi ako nandito para makipag-away, nandito ako para kumustahin kayo. Kahit papaano ay ayaw kong makita ni Berna ang pag-aaway namin ni Dad. At sa tingin mo ay maniniwala ako sa'yo? Oo na, Araceli, wala na sa akin ang lahat, ang pangalan ko, ang mga pera ko, ang business ko, at pati ang bahay ay kinuha na nila, lahat ay nawala na sa akin. Are you happy now seeing me like this? Napatingin ako sa paligid at nakaramdam ako ng hiya nang makita kong may iilang tao na ang nakatingin sa amin. At karamihan doon ay ang mga kasambahay ng kalapit na bahay, nakakagawa na ng eksena si Dad. Please, Dad, doon na lang tayo sa loob mag-usap, pinagtitinginan na tayo rito, pakiusap ko. Oo, Dad, tama si ate, doon na lang kayo mag-usap sa loob. Please, pagsang-ayon naman ni Berna na nahihiya na rin sa ginagawa ni Dad na eskandalo. Matalim niyang tinapunan ng tingin ang mga taong nakatingin sa amin bago mabibigat ang mga yabag na naglakad papasok ng bahay. Naabutan naman namin si Dad sa salas ng bahay. Berna, punta ka sa kwarto mo, and please, no bots, mabilis na utos ni Dad. Napatingin sa akin si Berna na tila nang hihingi ng permiso, nginitian ko na lang siya sa kamarahan na tumango, nakuha naman ni Berna ang nais kong iparating kaya't umakyat na siya sa ikalawang palapag ng bahay. Nang masigurado kong wala na si Berna saka ko lang ibinaling kay Dad ang tingin ko. Dad naman, sana naman ay hindi mo ipinakita kay Berna ang pagiging ganoon mo. Sabihin mo na lang kung ano ang pakay mo, Araceli. Gusto ko lang kumustahin kayo at gusto kong malaman kung ano ba talaga ang nangyayari sa inyo. Wala na sa amin ang lahat, Araceli, wala na ang lahat. Isinuko ko sa bangko ang bahay dahil sa laki ng utang ko sa kanila. At nangako ako sa kanilang babayaran ko sila, kahit nahulog-hulugan lang, sinabi naman nilang maibabalik pa ang bahay sa amin kung mababayaran ko agad sila bago matapos ang ibinigay nilang palugit sa akin, ang hotels at resorts naman ay hindi na akin, paano na ako magkakaroon ng income? Ayon lang ang tanging business ko, bukod pa roon, ang dami ko pang utang sa mga kaibigan ko, lahat sila, pinagbabantaan akong kakasuhan kapag hindi ko pa sila nabayaran. Hindi ako makapaniwala sa mga narinig ko, masyado na nga silang lubog sa utang. Patong-patong ang mga problema nila, ano ba ang nangyari sa hotel at resort, bakit nagkaganoon, di ba't maayos ang pagtakbo nito, at paanong iba na ang owner nito? Tulad ko ay napabuga siya ng hangin, nagsimula yun nang hindi ako makapagbayad ng tax at nagkaroon ng problema sa hotel at resort. Nagkataon pang may ibang hotel at resort ang mas umaangat sa atin at kinakalaban tayo, at dahil hindi maganda ang lagay natin ay mabilis nila tayong napabagsak. Dahil doon, isa-isa nang umaalis ang mga investors dahil pati sila ay nalulugi na at lumilipat na lang sa iba. Sakto pang may pinapagawa sa hotel kaya nagkaroon ng malaking gastos. Kaya nang mangailangan ako ng malaking halaga ng pera, naisipan kong ibenta ang hotel at resort. Hindi naman ako nahirapan na ibenta yun kahit lugi na. Medyo naguguluhan pa rin ako sa mga pangyayari, pero sa ngayon ay isa lang ang malinaw sa akin, lubog na lubog sa utang si Dad, kaya kahit siguro mataas ang pride niya ay pinuntahan niya pa rin ako sa bahay noong nakaraan dahil sa laki ng problema niya. Talaga bang titiisin mo na lang na maghirap kami at magkaganito, Araceli? Bamaling ang atensyon ko sa kanya, alam mong may paraan para hindi na kami magkaganito pa. Alam mong kaya mong maibalik ang lahat-lahat sa atin. Alam kong buo na ang desisyon kung hindi papayag sa gusto niya, pero sa mga sinasabi niyang ito at sa mga nalaman kong impormasyon, ay unti-unti nang nagbabago ang desisyon ko, unti-unti nang lumalambot ang puso ko. Maling nagpunta ako rito, kapag tuluyan na kaming naghirap, paano si Berna, paano ang kinabukasan niya? Siguradong mahihinto siya sa pag-aaral at maagang magtatrabaho. She's just 20 years old,
Araceli, at dahil sa hindi mo pagpayag sa gusto kong mangyari, parang sinira mo na rin ang buhay niya. May kung ano sa boses niya habang sinasabi niya yun, parang nagpapaawa. Nagsarado ang kamao ko sa sinabi niya at nagpigil ng inis. He was trying to trick my mind, that was for sure. Parang ikaw na rin mismo ang sumira sa buhay niya dahil kahit alam mong may magagawa ka para hindi kami magkaganito, mas pinili mong maging walang puso at hayaan kami sa ganitong sitwasyon. Napakagat ako sa ibabang lobby ko dahil sa panggigigil. Nang makita niya ang reaksyon ko sa mga pinagsasabi niya ay napangisi siya. Kaya mo ba siyang tiisin, Araceli? Kaya mo bang tiisin ang nag-iisa at mahal na manay mong kapatid? Alam kong sinasadya niya ang mga bagay na ito, pero naaapektuhan pa rin ako. Umiling ako, tigilan mo na, kinukonsensya mo lang ako para pumayag ako sa gusto mo. Wala akong kasalanan sa mga nangyayari sa inyo ngayon, pero sa kaloob-looban ko ay nagtatalo na ang puso't isipan ko. Sinasabi ng isip ko na tiisin ko sila, na huwag akong papayag sa gustong mangyari ni Dad. Pero kasalungat ang sinasabi ng puso ko, hindi ko sila kayang tiisin, pamilya ko pa rin sila, and I love them, at handa akong gawin ang lahat para sa kanila. Kaya parang may bumubulong sa akin na pumayag ako sa gusto ni Dad, na magpakasal na lang ako para hindi na sila magkaganito pa, para hindi na mahirapan ang nakakabatang kapatid ko. Para hindi na masira ang buhay niya at kinabukasan niya. Ayaw kong mangyari kay Berna ang mga napagdaan ko, baka hindi niya kayanin ang mga problema. Nakakapagtaka lang, tila interesado siyang marinig ang mga sasabihin ko, ang layo ko na sa inyo at sa lugar na ito. Pero bakit ako ang pinuntahan mo para ipakasal sa taong sinasabi mong maaaring makatulong sa problema mo? Mas lumawak ang ngisi ko nang mag-iwas siya ng tingin, bull's eyes. Bakit ako? Kung tutuusin, nandito naman si Berna, nasa tamang edad na siya. Isa ito sa mga katanungan na gumugulo sa isipan ko, ang layo ko na sa kanila at hindi na ako nagparamdam o sumubok na lumapit sa kanila nang umalis ako sa lugar na ito. Kahit pati ang pakikipag-usap sa nakababata kong kapatid ay hindi ko ginawa dahil alam ko rin naman na hindi papahintulutan yun ni Dad, at kung tutuusin, nandito si Berna, nasa tamang edad na siya at pwede na siyang ikasal. Kaya bakit ako ang gusto niyang ipakasal sa taong sinasabi niya? Kasi gusto ka niya, ikaw lang, nagtaka ako sa sinabi niya. Ako ang gusto, ibig sabihin ba noon ay yung taong gustong tumulong sa kanya ang namili kung sino ang gusto niyang pakasalan sa amin ni Berna. Pero nakakapagtaka pa rin, bakit ako nasama sa pinagpilian, matagal na akong wala sa buhay nila Dad at Berna, sino ang taong yun na tinutukoy ni Dad? Tatanungin kita ulit, Araceli. Kaya mo bang tiisin si Berna? Kaya mo bang manatili na lang sa isang tabi at panoorin na masira ang buhay niya? Hahayaan mo na lang na wala kang gawin kahit na alam mong may paraan para matulungan kami? Hindi ko kaya, dadanasin niya ang hirap, Araceli. Maaga siyang magtatrabaho para kumita ng pera at nang maituloy niya ang pag-aaral niya. Gusto mo bang mangyari yun sa kanya? Unti-unti nang nanunuot sa akin ang mga sinasabi niya. Sa isang iglap, nagbago ang takbo ng isip ko at nagpatalo na naman ako sa nararamdaman ko. Wala na akong paki kung ano man ang mangyari sa akin. Matagal nang sira ang buhay ko. At ayaw kong matulad si Berna sa akin. At kung ang pagpapakasal lang sa taong hindi ko mahal o kahit kakilala man lang ang makatutulong para hindi masira ang buhay niya, then I'll do it. Disipin ko na lang na ito na ang kabayaran sa mga kasalanan na ginawa ko sa pamilya namin. Siguro panahon na para pagbayaran ko ang mga kasalanan ko sa kanila, lalo na sa kapatid ko, at ito na ang matinding karma na maniningil sa akin. Pumapayag na ako sa gusto mo, magpapakasal na ako at babawiin ang lahat ng nawala sa atin, matigas kong sabi, puno ng determinasyon. Mas lumawak ang ngisi sa lobby niya dahil sa narinig.